mag-judge kung ano yung Magandang araw sa lahat. Kami narito upang magtalunan sa paraang makabago. Isang isyong mahalaga para sa ating lipunan tungkol sa wika ating kayamanang tunay. Ang tanong ay simple ngunit may lalim. Ang wikang Pilipino ba'y tunay na bukal ng lambing o ito'y humahadlang sa pagkakaintindihan natin sira? Makatanang tama, ihayag ang iyong panig. Ako'y panig sa sariling wikang atin. Filipino, di ng salita kundi damdaming malalim. Ito'y tulay ng puso sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa wika, pagkakaunawa ay sumisibol ng gusto. Ang wikang Filipino, sa gisag ng pagkakaisa, nagbubuklod sa atin kahit saan mang dako ng bansa. Ito'y ating pagkakakilanlan, ating dangal. Bakit kailangan itakwil kung ito'y ating dangal? Wika ng pagkakaisa, di ko sinasang-ayunan dahil ang Pilipinas dilang isang dila ang pinagmulan. Maraming katutubong wika ang ngayon napapabayaan. Sa pagtutok sa Filipino o iba'y tela nililimutan. Kung kami ang pagkakaisa ay multilingguhan, ika lang sa Bisaya, Ilocano, Waray at iba pang wika. Huwag natin silang patahimikin at limutin ng pangalan ng Filipino. Iba'y unti-unti nawawala at naninindim. Isang matinding salpukan ng talino't damdamin. Pagmamahal sa wika, di makailang taimtim. Ang isa ay wikang pambansa ang kinikilala. Ang isa na may pagbibigay halaga sa lahat ng wika't kultura. Ngayon, sa inyong tagapakinig ng pasya, ang tanong, ang Pilipino ba'y wika ng pagkakaisa o sa pagtuon dito pagkakahiwa-hiwalay ay nadarama? Sa buwan ng wika, pag-isipan nating lahat na may halaga. Okay. Ganda. Maraming salamat. Ang susunod ay Grade 5, Mahogany. Ito na lang kung paano ang dancing mo. Konti lang namin lang karoon Boys, antayin ang conversation, deliberation. Magandang umaga, mga giliw naming tagapakinig. Narito tayo upang maglaban ng isip at bibig. Isang paksa ay ang ating bubusisiin, pagkat ito'y mabigat sa bawat mamamayang giliw. Ang boto sa isang lakas ng sambayanan. Ngunit nga tila ay pinagbibili sa murang halaga at kasakiman. Tanong, ang boto'y ba'y karapatang sagrado tugas o naging kalakal na lang dahil sa tawag ng salapi at alas? Hayaan natin maisita ang dalawang panig na may layuning ilantad sa katotohanan at sa hinig. Unahin natin si Makatupiran, tagapagtanggol ng dangal, na sa boto'y ba'y karapatang sagrado ang isisigaw. Hayaan natin magsita ang dalawang panig na Boto hindi laruan, hindi din barabaya. Ito'y tinig ng bayan, tinig ng masa, tinig ng madla. Sa bawat pagmarka ng balota, sa halalan tayong mamamayan ay may kapangyarihang mapanindigan. Ito'y bunga ng dugo ng ating mga bayani na sa kamay ng dayuhan, tayo pinalayat at tinaas ang wagi. Ito'y hindi tinda sa palengke o bagay na nabibili. Ito'y tinig ng pag-asa, sandigan ng demokrasya. Tadyang mga tanisay, hindi madudunisan ni sinuman kahit may salapi. Sa araw ng halalan, bawat boto ay may bisa. Kahit di kayo mahirap, boses mo'y pantay sa may mataas na upuan. Ito'y dangal lang di matutumbasan ng kahit anong yaman. Kaya huwag ibenta, ito'y sagradong karapatan. Tunay nga mabigat ang sinabi ni Makatuwiran ng dangal ay di dapat paglaruan. Ngunit narito si mapanghimagsik may ibang panig na sa boto na madalas ay kalakal ang ibig. Karapatan? O sadyang ilusyon lang na malupet? Tignan nyo sa baryo, lungsod, bawat sulok may lagay, may panunod, may
Isang maling salita mula kay mapaghimagsik na ang boto ay ginagawang kalakal sa halip ng sagradong tinig. Ngayon, muli natin pakinggan si makatwiran may tugon ba sa salitang matalin at madiin ang pakay. Oo, totoo, may nagbabaloktot sa boto. May bumili ng dangal. Ngunit hindi kasalanan ng boto ang pagkakait sa ating karapatang banal. Kung boto ang problema, huwag ibenta ang kinabukasan. Ang 500 peso ay mawawala. Ngunit ang malignan at 4 na taon kang masasakal. Tayo ay may tungkol, hindi lamang karapatan na gamitin ang boto para sa tamang kinabukasan. Ituwid natin ang mali, itakwil natin ang suhol at takot. Boto'y armas ng bayan, huwag gawing panghuto. Ang Pilipino ay bibulayan, tsaka hindi siya Paano mo nasabi sa tamang trabaho na iwasan ang suhol gayon iyon lang ang araw na siya'y makahawak sa lapit kapalaran? Sistema'y bulok ang ugat ay bibenta, ang boto'y kahirapan hindi tamad. Masay sila ay biktima ng lipon ang matagal nang tinalikdang. Agat may naghihirap, may bibilit, may bibenta. Ang boto'y tila panika sa politiko'y alok ng kapangyarihan. Bakit hindi tayo nasimula sa itaas na ang boto'y igalang ng pinono at tuwag gamitin susi sa pangsariling yaman, hindi sa bayan ng totoo? Narinig na natin ang dalawang panig na tapang at totoo. Ang boto'y karapatang sagrado o isa na lang kalakal sa ilalim ng mesa at lihim na panyo. Ngunit mga kababayan, kayo ang husga sa wakas. Sa inyong kamay, sa araw ng halalan, tuloy na kapangyarihan ang tanging magwawagas. Kung boto'y ibebenta, ang bayan ay mawawala. Kung kinabukasan ay sisibol ng bago't may pag-asa. Boto, karapatan o kalakal, nasa inyo ang sagot ng bayan, kayo na itong humusga. Maraming salamat. Ang susunod ay Grade 5, Nara. Gagawa mo nakaba ko nga artisan kaya wala ko nag-mind kaya ang pinaisip mo ang DSWD nagatawag kami. Nakadiwa, magandang araw sa mga mag-aaral, mga guro't magulang sa inyo'y pagtutukan. Balagtasan ngayon ating nasasaksihan tungkol sa sagisag ng bayan. Tanong na sa puso ay dapat pag-isipan. Wikang Pilipino dapat bang pahalagahan o kalimutan? Dalawang makata ang nagtutunggali sa tula. Makinig at humusga kanino kayo papaligtayan. Ako'y narito, tagapagtanggol ng wika. Yamang minanapa mula sa tingin mo, Lola. Ito'y ating dangal, ating pagkakailanlan. Wikang Pilipino di dapat sa mabayaan. Sa tuwing aking sambitin, mabuhay Pilipinas. Damdaming nagmamahal ay biglang sumisiklab. Kung ating wika'y ating kakalimutan, para na rin lahi natin ay tinakwil at sinaktan. Ako na may magsasalita ng tapat. Banyagang wikay sa pag-unad ay higit na angat Ingles ang gamit sa gramatikolohiya. Kung nais natin sumulong ito'y dapat unahan talaga. Kung sa trabaho ay nais natin magtagumpay, sa mundo'y marinig at maging pantay. Bakit na magpupumilit sa sariling wika kung Ingles na may susi sa tagumpay na dakila? Tunay ngang Ingles sa mundo'y kinikilala. Ngunit sarili nating wika'y huwag iwaglit sinta. Bayan kung Pilipinas ay may pusong nagmamahal na sa sariling wika lamang tunay na sumisimbolo at sumisikat. Kung wika'y ating bibiguin at
tatalikuran. Tulad din itong puso natin nagmamakaawang huwag iwan. Kaunlaran ay mas matibay kung may ugat at alaala. At ito ay sa wikang Pilipino lamang mahuhusay at makikita. Gayon, baka dapat pag-isipang mabuti, banyagang wika, sarili parihong kahalagaan lagi. Kung nais nating umunlad, ngunit di mawala ang lahi balansi ng dalawa ang nagbibigay tagumpay at puri. Narinig niyo na ang dalawang kalik, parehong may dahilan, parehong may pag-ibig. Sa ating wika, di dapat maging banyaga sa sarili, pagkat ito'y ating dangal at yaman na walang kapantay sa daigdig. Kaya't aral na dala ng balagtasan ngayon, wikang Pilipino'y pahalagaan sa bawat pagkakataon at kung banyagang wika'y kailangan sa pag-unlad, huwag kalimutan sariling atin ang sa puso'y dapat. Sa September, Now. Okay, maraming salamat. Ang susunod ay grade 6, Risa.